Welcome sa isa na namang malalimang pagsusuri kung saan hihimayin natin ang mga kwento at kasaysayan sa likod ng mga pinakamagagandang lugar sa bansa. Ngayon, pag-uusapan natin ang tinaguriang Land of Beauty and Bounty, ang probinsya ng Lanao del Norte. Siguro pamilyar na kayo sa lugar na to dahil sa saganang ani nila o kaya dahil sa mga naglalakihang talon tulad ng sikat na Maria Cristina Falls. Pero alam nyo ba, kapag tiningnan natin ng mas maigi, may isang sobrang nakakabilib na bagay tungkol sa lalawigang ito. Ang Lanao del Norte kasi, hindi lang siya simpleng probinsya sa mapa. Isa tong lugar kung saan literal na nagsasalubong ang pisikal na heografiya, wika at isang napakayamang epikong mitolohiya. So handa na ba kayong malaman kung saan talaga to nagsimula? Bago tayo mag-dive sa mga detalye, isipin niyo una to. Bakit kaya nakaugnay ang pangalan ng Lanao sa isang nawawalang kaharian? Kumbaga, anong kinalaman ng isang sinaunang myth, isang kwento tungkol sa mga anghel at lumilipad na syudad sa mismong heografiya at pang-araw-araw na buhay ng mga tao dyan ngayon? Yan yung misteryong sasagutin natin at promise, yung sagot dito literal na nagbibigay ng liwanag sa Mindanao. Simulan natin sa unang bahagi, ang hiwaga ng Lanao at ang ugat na lingwistiko nito. Usually kasi, ang pangalan ng isang lugar, dyan palang malalaman mo na agad kung ano ang pinagmulan nito. Kaya unahin natin yung wika. Alam nyo ba na ang pinakapundasyon ng pagkakakilanlan ng buong probinsyang to ay galing lang sa iisang salita? Yung salitang Ranao? Sa katutubong wika nila, it simply means lawa o lake. Ang simple, di ba? Pero ang bigat ng kahulugan yan. Sinasabi nito na bago pa man nauso yung mga modernong syudad o yung mga borders ng probinsya natin ngayon, ang pinakasentro talaga ng buhay ng mga tao rito ay itong napakalaking katawan ng tubig. At dahil nga umiikot ang buhay nila sa lawang ito, yung mga taong nakatira sa paligid nito, tinawag na mga Maranao. Kung itatranslate natin yan word for word, ang ibig sabihin talaga niyan ay mga tao ng lawa o people of the lake. Ang ganda, no? Yung mismong identity nila bilang isang grupo, direktang nakakabit doon sa anyong tubig na nagbibigay sa kanila ng kabuhayan. Para sa kanila, ang lawa ay hindi lang basta lugar, ito mismo ang pagkatao nila. Ngayon, baka mapatanong kayo, paano nga ba naging Lanao ang Ranao? Actually, magandang halimbawa to kung paano nagbabago ang wika. Nung dumating kasi yung mga mananakop na Espanyol, medyo nahirapan ang mga dila nila na i-pronounce yung matigas na titik R ng mga lokal. Kaya para mas madali nilang mabigkas, pinalitan nila yung R ng letrang L. Kaya from the original Ranao, nakilala na yung buong region bilang Lanao. Isang simpleng pagpapalit lang ng letra, pero tuluyan niyang binago yung official na pangalan ng lugar hanggang ngayon. So kung titingnan natin yung timeline ng evolusyon ng rehiyon, ganito yan. Nagsimula tayo sa pre-colonial na panahon kung saan Ranao pa ang tawag sa buong lugar. Tapos pumasok yung panahon ng mga Espanyol kung saan opisyal na itong naging Lanao. For the longest time, nanatiling isang napakalaking lalawigan yung Lanao. Pero fast forward noong Hulyo 4, 1959, sa bisa ng Republic Act No. 2228, hinati sa dalawa yung malawak na lupaing ito, ang Lanao del Sur at syempre ang focus natin ngayon, ang Lanao del Norte. Kahit nagkahiwalay na sila politically, meron pa ring isang pangalan na patuloy na nag-uugnay sa kanila, ang Lawa. Ngayon, lilipat tayo sa mas nakaka-excite na part. Ikalawang bahagi, ang alamat ng Mantapoli. Alis muna tayo sa historical facts at pumunta naman tayo sa sinaunang epikong darangin. Paano nga ba nagkaroon ng lawa na ito according sa myth? Well, ayon sa kwento, may isang super yaman at sikat na kaharian dati na ang tawag ay Mantapoli. Sa sobrang bilis ng asenso at dami ng tao dito, naging napakabigat ng kaharian. As in, nawalan daw ng balanse ang mundo dahil dito. Natakot yung mga anghel dahil baka literal na tumagilid ang daigdig at mahulog tayong lahat sa kailaliman. Kaya bilang divine intervention, inutusan ng poong may kapal yung mga anghel na bumaba. Binuhot nila ang buong kaharian ng Mantapoli at dinala sa langit. At dahil binunot yung buong kaharian, may naiwang napakalaking butas sa lupa. Over time, napuno ng ulan at tubig galing sa mga sapayong butas at boom! Yan daw ang pinagmulan ng sikat na Lake Lanao. Grabe yung kwento, di ba? Pero wait, may continuation pa yung kwento. Dahil sa sobrang laki ng naiwang butas at walang tigil itong napupuno ng tubig, nagpanik na naman yung mga anghel. Nais nila, paano kung umapaw yung bagong lawang to
at malunod naman yung mga tao na nakatira sa ibaba. So para masolusyonan yon, umukit sila ng isang malaking lagusan o kanal para may dire-diretsong daluyan palabas yung tubig. Ngayon, here's the mind-blowing part. Alam nyo ba na yung kanal na ginawa ng mga anghel sa kwento ay literal na nakakabit sa modernong mundo natin ngayon? Yep, dahil yung daluyan na yon ay ang sikat na Agos River. At itong Agos River na bumabagtas patungong Lanao del Norte, ito mismong ilog na to ang nagpapatakbo sa mga higanteng hydroelectric power plants ngayon. Ibig sabihin lang, yung mitikong ilog na nilikha ng mga angher para iligtas ang mga tao sa pagbaha ay siya ring mismong ilog na nagsusupply ng kuryente sa halos buong Mindanao natin ngayon. Ang galing, no? History, myth at modern reality nagkabuhol-buhol na. Dito napapasok ang ikatlo at huling bahagi ng ating pagsusuri, kultura, kalikasan at kuryente. Tingnan natin yung makabagong muka ng Lanao del Norte. Sa kasalukuyan, ito ay isang perpektong melting pot ng iba't ibang kultura. Una, kahit na magkahiwalay na ang Del Sur at Del Norte, kitang-kita mo pa rin na may iisa silang identity na nakaugat dun sa lawa sa timog. Ikalawa, nagiging magandang ehemplo siya ng pagkakaisa kasi nagsisilbi itong mapayapang tahanan hindi lang para sa mga katutubong Maranao kundi pati na rin sa mga Kristiyanong migrante mula sa Visayas at Luzon. Ikatlo, kung heograpiya ang pag-uusapan, ang sakop nito ay mula sa sentrong kabisera nitong tubod, umabot hanggang sa napaka-progresibong karatig lungsod ng Iligan. At panghuhi at pinakaimportante, yung lawa ay hindi lang nagbigay sa kanila ng pangalan. Dahil sa ilog na dumadaloy mula rito, siya ang literal na nagbibigay buhay at kuryente sa napakalaking bahagi ng isla ng Mindanao. Isang totoong intersection ng kultura, kalikasan at progreso. Kaya naman, iniiwan ko sa inyo ang katanungang ito. Sa susunod na pumindot ka ng switch para buksan ang ilaw sa bahay nyo, lalo na kung nasa Mindanao ka, maaalala mo kaya ang mga anghel ng Mantapoli? Minsan kasi nakakalimutan natin na yung teknolohiyang ginagamit natin araw-araw ay tahimik na nakatayo sa mga epiko at mayamang kasaysayan ng ating mga ninuno. Ang pangalang Ranaw, yung alamat ng isang nawalang kaharian na binuhat sa langit at yung kuryenteng nagpapagana sa ating mga modernong gamit, lahat ito buong-buong konektado sa Lanao del Norte. Sana ay na-enjoy at marami kayong natutunan sa paghihimay natin ngayon, no? Hanggang sa susunod nating talakayan. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe at i-on ang notification bell para sa iba pang alamat at kwentong bayan. I-share mo rin ito para mas marami pang Pilipino ang makaalala ng kagandahan ng ating mga kwento.